So today, i-video natin, magkakaroon tayo ng quick review para sa KTM Adventure R, yung 390, yung bagong labas ngayon. So let's go. Ang unang improvement dito sa motorcycle na to is yung bagong engine, which is yung LC4C. From previous generations, ang pagkakaalam ko is 373cc yung dating engine, but now the LC4C contains 398.7 cc's, and it produces 45 horsepower and with a torque of 39 newton meters. Ang transmission niya is 6-speed, and if I'm not mistaken, Euro 5 compliant na to. Tignan natin yung bago niya suspension, which is inverted na from WP Apex. Based sa KTM website is adjustable yung compression and rebound niya. So dito siya ina-adjust. Dito. Yung rebound dito ina-adjust. And then dito sa kabila is yung compression naman. Kung makikita sa video. Punta rin tayo sa rear suspension nya, which is from the same brand, WP Apex, and based on KTM's website, adjustable yung preload nya. As you can see here, pwede mo siyang gawing soft, pwede mo siyang gawing hard. Next is yung Vibre na single piston caliper. If I remember correctly, Vibre is sister company ni Brembo. Please correct me if I'm wrong na lang. Then titignan natin is yung wheel size nya, which is dito sa likod is 140/80 by 18. So yung diameter netong rim nya is 18 inches. So sabi sa akin sa kasa, tubeless na siya, and hindi ko pa natetest kung tubeless ba talaga siya, pero hopefully tubeless siya. Then let's go to the front. As you can see here, unahin na natin yung gulong, which is ang sukat is 90/90 by 21, and yung caliper nya is the same brand, which is Vibre, pero dito sa harap is dual piston siya, so yung stopping power nung harap is mas malakas compared sa likod. Add ko lang yung diameter nung front brake disc nya. It's around 320 mm based sa KTM website. And then yung sa rear na brake disc, ang diameter nya is 240 mm. Tapos itong harap, yung headlight nya is projector type na. Dito rin yung low and high, surprisingly malakas siya, pero kailangan pa rin maglagay ng mga additional aux light and mini LED or driving light, dahil kapag malakas na ulan, hindi pa siya ganong sobrang lakas. Then ito yung DRL, kasi ito yung non-adjustable nya na windshield. Bale, ito yung likod nya, yung rear na ilaw nya, full LED na siya, liit nyo. Then ito yung signal lights. Tapos sa harap, ito rin yung signal lights nya. Yan, naka-on na yung DRL, kanina hindi eh. Ito yung signal lights. So comes with a hazard button. Yan, ganyan itsura nya kapag naka-hazard siya. Next ko i-discuss is yung seat height nya, which is 870 mm, non-adjustable, unlike yung sa 450 MT ni CF Moto. I think pwede mo siyang i-adjust up to 830, I'm not sure. And then the tank capacity is 14 liters. Ito 14 liters to.
Then yung ground clearance niya is 272 millimeters. Then ang overall wet weight niya, meaning lahat meron full tank, may oil, is around 176 kilograms. So sobrang gaan niya. Bale, ang next na ipapakita natin is kung gaano ba ako katingkayad. Take note na officially 5'7" daw ako, pero minsan 5'6" ako, so depende rin siguro sa suot na sapatos. Sakyan natin. Sobrang tingkayad ako. Pero ang ginagawa ko naman sa traffic, kapag nangangalay na ako, nakataas yung isa kong paa. So, para ma-flat foot. Pero kadalasan ng gamit ko ngayon talagang ganito ako. Talagang tingkayat para sa 5'6" or 5'7". Ito naman tayo dito sa panel nya. So, turn on natin. Ready to race. As you can see here, pwede mo rin siyang kontrolin. So sa mga nagtataka bakit walang cruise control here, I think yung cruise control na switch and then yung module is optional pa rin. It's around 17,500 plus if I'm not mistaken. Yun yung natanong ko sa kasa before. So ito yung ano niya, navigation niya. Laruin natin. Service na. Okay. So sa ride mode niya, meron siyang 3 ride modes. Isang street, rain, and then off-road. So street lang tayo ngayon. Balik natin. So each ride mode pwede mo rin i-control. For example, this one, naka street tayo. Pwede mo siya i-configure kung papatayin mo yung ABS, kung pang road ba, off-road, or yun, dalawa lang, road and off-road. So sa road, dalawang ABS ang gumagana, front and rear, whereas sa off-road, yung front lang na ABS ang pinapagana niya. So dito tayo sa baba. Itong MTC, not sure ako kung alin to. It's like cornering traction control if I'm not mistaken. Paki-correct na lang ako. And then yung sa display mode, pwede mo rin siya ibahin from standard. Ito reduced, simple lang. So dalawa lang, standard and reduced. Balik tayo. Yan, dito pinapakita rin na okay yung fuel nya, fuel level. Then yung radiator is malamig pa. Ito, not sure about this one eh. Siguro ECU to. So paki-correct na lang din uli ako. Then balik tayo sa isa. Ayan. Ito yung audio feature nya. So ang mangyayari, yung any, what do you call this, any intercom, say Cardo, KY Pro na Freedcon, i-connect nyo siya dito, and then yung phone nyo is i-connect nyo rin dito sa motorcycle mismo. So ang mangyayari is, kapag nakakonect na yung phone mo dito and then nakakonect na rin yung any intercom mo, pwede mo siyang kontrolin gamit to. Next, ayun, mapipindot siya. Then pwede mo rin kontrolin yung volume, i-hold mo lang. So ngayon wala tayong nakakonect na intercom, kaya hindi siya gumagana. Then pwede mo rin i-previous track by pushing the down button, and then pause and play gamit ito. So i-back na natin. Pati sa pagsagot ng mga calls, ma-i-integrate na siya sa cellphone na nakakonect. So since hindi nakakonect yung phone ko, walang lalabas. Then dito sa settings, lalabas yung mga favorites. Ayan o, yung mga nakalagay dito, pakita natin. Ayan, ito yung favorites bar nya.
So inayos ko na siya ng ABS mode road. Nakikita ko kung anong ABS mode siya ngayon, kung ilang volts yung battery, yung temperature ng water, and then syempre in today's date. Balik tayo sa settings. Ito yon, yung favorites, dun ko siya inayos. And then itong quick selector, di ko pa siya masyadong ginagalaw pero feeling ko kapag maandar na, ayan, ma-display yung trip or yung ride mode, kung ano man ilagay mo dito. Then connectivity, yan, pinapakita niya na walang nakakonect na intercom, walang nakakonect na cellphone. And then etong shift light, once na maka 1,000 kilometers na ako, ayun, lalabas na siya. Not sure with kung ano yung feature ni shift light. Then ito yung clock and date, very self-explanatory. Pwede mo iset yung date, yung format ng date, then you set date. Itong units, ayan, since nasa Philippines tayo, ang gamit natin is kilometers, yung temperature is Celsius, and then yung consumption, ang pinili ko is yung kilometers per liter. Whereas if ito pinili natin, kailangan pa natin mag-compute, hindi naman tayo masyadong magaling sa math. So dito tayo sa, ay, ang dami niya features. Ayan, dito tayo sa km per liter. Sa language, ginamit ko English UK. Ewan ko kung bakit, pero meron din namang English US dyan. Ayan, English US, pero UK tayo. Then meron pa sa pinakababa yung heating nya, heated grips. So nakalagay dito, hindi siya installed. Another option siya, like yung sa cruise control. Ito hindi naman gaano kailangan ng heated grips dito sa Philippines, so hindi mo na ako bibili niyan. Then yung extra functions, yan, by call, audio, turn by turn, and remote control mode. Lahat yan hindi ko pa nagagalaw, so I'm not sure if kung paano siya. Tapos ipapakita ko rin pala na wala pa siya ng quick shifter. Sa pagkakaalam ko, US variant tong nakuha natin sa Philippines. So wala pang quick shifter, wala pang cruise control. Tapos as you can see, dito makikita yung radiator nya. Medyo maliit siya compared sa ibang motorcycles. Then dito rin makikita yung mga specs or model and chassis number. Hindi ko napapakita yan. Then ito yung busina nya. And sa itsura nya, single cylinder siya. And based rin sa KTM Philippines, single cylinder siya. Dito yung sa coolant, and then dito yung brake fluid para sa rear caliper. Then ayun, yun lang siya. Sobrang basic na motor. Gagawin natin ngayon is isa sound check natin siya. Take note, naka stock pipe pa lang to. Overall verdict para sa akin, happy ako sa kanya kahit na tingkayad ako and hindi ayon sa height ko, pero piece of advice lang, kung gusto mo yung isang bagay na talagang gustong gusto mo, you'll make it work So para sa akin, happy ako kay KTM 390 Adventure R. And kahit ano sabihin ng ibang tao na masyadong mataas, masyadong baka mabalahura ka, ang sa akin lang basta masaya ka, tuloy mo lang. Kung ito yung pangarap mong motor, kahit hindi ayon sa height mo,
tuloy mo pa rin kasi ayan ang magpapasaya sa'yo. So sana nag-enjoy kayo sa konting video ko. And okay, thank you everyone. Hey, oo nga pala, yung first ride review hindi ko pa siya magagawa kasi wala pang papel. Pero once na magkapapel, bala ko dalhin agad sa bundok, sa Tanay, sa mga backroads. So antayin nyo na lang. Thank you.